I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Panoorin niyo po yung sinabi ng mama na ito. Yung tungkol dito po sa dating Pangulong Marcos Sr. Panoorin niyo po, no? Ang ganda yung kanyang mga sinasabi. At lahat po ng sinasabi niya, totoo. Oh, di ba? Even, si dating Pangulong Digong. Sabi ni Digong, kung mayroon na pinakamagaling na Pangulo, maghanap kayo ng ibang Marcos. So, ibig sabihin, alam ni Digong na si Apo Lakay ang pinakamagaling na Pangulo sa kasaysayan. Ngayon, dumating ang isang Pangulo, binabanata naman ng Duterte. Di ba? Pero, well, anyway, ito, sabi nga dito ng mama na ito, yung legacy ng Pangulong Marcos Sr. ay talaga namang hindi matatawaran. Na hanggang ngayon ay napakikinabangan ng lahat. Kung may magaling na din naman talaga ang Pangulo, wala nang iba, kundi ang dating Pangulong Marcos Sr. And of course, ang anak. Ang masakap lang dito, mga kababayan, sa pamumuno ni dating Pangulong Marcos Sr., yung mga napundar niya para sa mamamayang Pilipino, mga ari-arian ng bansa, ay nawala na parang bula. Para kumpleto detalyado, panoorin nyo, mga kababayan, hanggang dulo. Eto na. Napamura niya ang presyo ng langis dahil nailagay niya sa gobyerno ang Petron. Napamura niya ang presyo ng tubig dahil pinanatili sa gobyerno ang tubig, ang ating MWSS. Napamura niya ang hospitalization, pati na yung dialysis dahil nagpatayo ng kidney center, lung center, ospital ng Bagong Lipunan, lungsod ng Kabataan. Yung napamura niya ang toll fee sapagkat gobyerno ang gumagawa ng mga toll roads. 6 na piso ang pinakamahal na toll fee noong panahon ni Marcos. Yan po ba ay kasalanan? O ang tunay na kasalanan ay yung ginawa mong mahal ang kuryente dahil ibinalik mo sa mga Lopez yung Meralco? Ginawa mong mahal ang gasolina dahil privatize mo sa San Miguel Corporation yung Petron. Ginawa mong mahal ang tubig dahil inilagay mo sa kamay ng Manila Water at Maynilad. Ginawa mong mahal ang toll fee dahil inilagay mo sa kamay din ng pribado. At ginawa mong mahal ang hospitalization dahil under private management na ang ating mga government hospitals. Yan po ang mga dapat itanong natin. At mali ba yung ginawa ni Marcos na nagkaroon ng massive irrigation at saka Bank on Wheels, yung Philippine National Bank, Bank on Wheels, na nabigyan ng technical support at financial support yung ating magsasaka, kaya murang-mura ang bigas ng panahon ni Marcos at ngayon ay mahal. So dapat po pagsuriin natin, sino bang mas malaki ang kasalanan sa taong bayan? Yung nag-impose ng privatization, deregulation, import liberalization, o yung nag-impose ng nationalist industrialization and pro-consumer protection? Yun po ang dapat nating pag-usapan dito. Kasi ang lagi na lang sinasabi, masama ang mga Marcoses. Kasi pagka sinabi mo yung ganyan, it follows na yung mga policies na pinatupad nila ay masama. Kaya atin pong nililinaw na yung mga policies na pinatupad ni President Marcos ay tama. At yan na nagpaunlad sa bansa katulad ng China. Ay kung gusto nating umunlad din, ayan din yung policies na dapat nating ipatupad. Pamura niya ang presyo ng langis dahil nailagay niya sa gobyerno ang Petron. Napamura niya ang presyo ng tubig dahil pinanatili sa gobyerno ang tubig, ang ating MWSS. Napamura niya ang hospitalization, pati na yung dialysis dahil nagpatayo ng kidney center, lung center, ospital ng Bagong Lipunan, lungsod ng Kabataan. Yung napamura niya ang toll fee sapagkat gobyerno ang gumagawa ng mga toll roads. 6 na piso ang pinakamahal na toll fee noong panahon ni Marcos. Yan po ba ay kasalanan? O ang tunay na kasalanan ay yung ginawa mong mahal ang kuryente dahil ibinalik mo sa mga Lopez yung Meralco? Ginawa mong mahal ang gasolina dahil privatize mo sa San Miguel Corporation yung Petron. Ginawa mong mahal ang tubig dahil inilagay mo sa kamay ng Manila Water at Maynilad. Ginawa mong mahal ang toll fee dahil inilagay mo sa kamay din ng pribado. At ginawa mong mahal ang hospitalization dahil under private management na ang ating mga government hospitals. Yan po ang mga dapat itanong natin. At mali ba yung ginawa ni Marcos na nagkaroon ng massive irrigation at saka Bank on Wheels, yung Philippine National Bank, Bank on Wheels, na nabigyan ng technical support at financial support yung ating magsasaka, kaya murang-mura ang bigas ng panahon ni Marcos at ngayon ay mahal.
So dapat po pagsuriin natin, sino bang mas malaki ang kasalanan sa taong bayan? Yung nag-impose ng privatization, deregulation, import liberalization, o yung nag-impose ng nationalist industrialization and pro-consumer protection? Yun po ang dapat nating pag-usapan dito. Kasi ang lagi na lang sinasabi, masama ang mga Marcoses. Kasi pagka sinabi mo yung ganyan, it follows na yung mga policies na pinatupad nila ay masama. Kaya atin pong nililinaw na yung mga policies na pinatupad ni President Marcos ay tama. At yan na nagpaunlad sa bansa katulad ng China. Ay kung gusto nating umulad din, ayan din yung policies na dapat nating ipatupad. Kita niyo po mga kababayan, ang dami pala nating pera. Ang yaman pala talaga ng Pilipinas. Talaga. Kung naging tama lamang ang paggastos ng pondo ng bayan, hindi lang po ngayon itong pinag-uusapan natin. Sabihin na natin, post-Marcos era. Yung matandang Marcos, kailan yun? 1986. Mula 1986 hanggang ngayon, almost 50 years na yan, 40 years na yan, kumbachero Almost 40 years. Imaginein mo kung naging tama na, kasi ang sinasabi natin, walang iya yung Marcos nun Ang sinasabi natin, mandarambong yung nakaraan Ang sinasabi natin, dapat palitan yung nakaraan at tama na, sobra na, palitan na. Hindi ba yun ang ating pinagbababanggit nung araw? Pero ang nangyari, pinalitan natin ng mas walang ya. Nang mas matakaw. Mas matakaw, mas tulisan. Pero pumapayag naman kasi tayo Pagka sinayawan na tayo Kapag kinantahan na tayo Hindi lang Kapag inabutan ka ng barya-barya At sabi mo okay na yun po. Ito pong nangyari sa bayan natin, hindi lang kasalanan nitong mga politiko na to. Kasalanan po nating pare-pareho. Narinig nyo yon? Sabi sa inyo ang ipinalit, mas matakaw pa. Bininta yung mga ibang ari-arian ng Pilipinas. Yun ang napapala natin, kagagawan din natin, sabi ni Katunying. Kasi binoto natin ang walang alam sa pamumuno. Hindi natin alam kung magnanakaw sila. Malay ba natin anong nangyari sa bansa? Bagsak. Tapos ito na naman, gusto nila na namang pabagsakin yung anak. Ipapalit nila yung magnanakaw at saka yung mamamatay tao. Gusto niyo ba yung mangyayari na naman yan? Aba, magising kayo. Ito pa. Entire economy of the Philippines. We borrowed $700 million from abroad last year. January. Noong ma-proclaim ang martial law, mga kaibigan, natural. Ang unang tanong ko, ano ba ang kalagayan natin doon sa Mindanao? Sa mga lugar ng Muslim? Napabayaan na ba natin na ang Kongreso ng Amerika at ang Amerika, we have a treaty of mutual defense. What are the military treaties that we have with the United States? Military assistance agreement, military bases agreement, mutual defense agreement. And we are negotiating a trade agreement. Now, we are negotiating all of these treaties now. I have appointed panels to sit down with the U.S. panel. They are sitting down. They are meeting. And all of this will determine our security, your security, and mine, and our children. At pagkatapos biglang, titirahin ako sa likod at sasabihin, walang kapangyarihan yan. Walang otoridad yan. Paano ngayon naharap yung mga tao? Tigil lahat. Tigil lahat ng trabaho. Hanggang hindi matapos ang referendum, walang danger that continued deficits in our balance of payments will result not only in unemployment but in dislocation of the entire economy of the Philippines. We have borrowed $700 million from abroad last year, January, when there was still credit in the international market. I ordered that we borrow this in order that we can meet our obligations for our import. We have bank acceptances of $400 million. But this year, there is no money to borrow. So where will we get the money? Unless we adopt what we have said, dynamic flexibility, which means, ngunit mga kaibigan, palakpak na kayo ng palakpak at ako'y nagpapasalamat. Ganyan kagaling ang dating Pangulong Marcos Sr. Di ba? Dating Pangulo ng bansa na talaga naman na hanggang ngayon inaalala pa ang kanyang legasiya.
Well, sa panahon naman yan, mga kababayan, kung i-compare mo naman ang panahon ni Reagan at ang panahon ngayon, si President Trump naman ngayon. So, sabi po nga dun sa mga nababasa ko noong panahon, matagal na yun no? Yung actually, no, hindi naman talaga siya bababa nung panahon na yun. Nagkaroon ng people powers, no? Pero kanya lang, itong si Apo Lakay, ayaw niya kasi na masaktan ang mga mamamayang Pilipino na magkagulo. So, nagkusa na lang siya talaga bumaba. Pero always remember, siya pa rin ang Pangulo hanggang nasa Hawaii siya. No? Na-take over ni Cory Aquino sa pamamagitan ng persahan, hindi po dumaan sa eleksyon. Dahil nung panahon na yan, nagkaroon ng snap election, mga best, natalo si Cory. Nanalo ang dating Pangulong Marcos Sr. Ibig sabihin, marami talagang nagmamahal sa kanya at nakikita ang kanyang kawanggawa. Yung mga ligasiya niya hanggang ngayon, nagagamit na natin. 'Di ba? Nandiyan na yung San Juanico, PGH, lungs cancer, kidney center, heart center, ang dami pa. Talaga naman, 'di ba? Kumbaga yung pamana niya, at least nakikita nyo naman kung gaano siya kagaling mamuno sa pamamagitan ng pundo ng bayan ay nailagay niya sa tama. Sa pamamagitan ng kanyang panukala at sa kanyang kautusan. Kasi kung hindi matalino ang Pangulo, hindi maparaan, hindi magaling sa mga skills, sa maraming kaparaanan, hindi po maitatayo yan kung wala ang utos ng Pangulo. 'Di ba? Kaya nga sabi ko naka-shoulder sa isang Pangulo yung kapakanan ng bansa. Sa mga magagandang proyekto na maipatayo, galing po sa Pangulo. Ang mga ang mga mungkahi. Kaya sayang lang talaga. Sayang lang kung hindi lang sana na bumaba mula sa palasyo, baka yung Bataan Nuclear Power Plant gumagana na siya ngayon. Sayang sabi ko nga, iba ang panahon ngayon. Iba po ang panahon na yun dahil si President Reagan parang kumbaga na traidor niya ito Yun, ang nasa likuran daw ay ito si itong dating pangulo ng KANU na si Reagan. Nakisabwat ang ang mga tao dito sa Pilipinas nung panahon na ngayon. Kaya na-take over ang Malacanang through persahan. 'Di ba? Sa people's power. Pero remember, nung panahon pa 'yon ay still pa din siya ang pangulo kahit kumbaga sinangkay nila sa eroplano, ang akala niya sa Ilocos, sa Batak uuwi, yun pala diniretso sa Hawaii. Yun ang totoong kidnap, mga kababayan. 'Di ba nagulat sila? Kawawa, naaawa nga ako pag nabasa ko yung mga story na yan. Naawa ako. Ano bang kalaban-laban niya yung panahon na yun? Talaga naman 'di ba? Hanggang hanggang nasa Hawaii, presidente pa rin siya. Kasi nanalo siya sa snap election Si Cory hindi naman dumaan sa eleksyon yan Kaya hindi ko po siya tinawag na talagang Pangulong Cory Aquino. No. Ang totoong Pangulo, yung dumaan talaga sa eleksyon. Halal ng bayan. Pero yung persahan na parang kaldero na lang iupo mo sa sa kalana, hindi po, para sa akin, hindi naman Pangulo yun. Kumbaga, OIC lang. So, yun mga best, ano po ang kapalagayan nyo? Galing niya, no? Sabi sa inyo Tama nga yung sinabi, yung ligasiya niya. Nananatiling buhay. 'Di ba? Marcos lang ang sakalam. Alam nyo, pag magaling ka mamumuno, matalino ka, maraming pong maiinggit sa'yo. Hindi po nawawala yan. Even sa panahon ni PBBM ngayon, tingnan nyo, binibira silang ng mga Duterte. Gusto pa nga patayin ng Pangulo Ayan ang plano nila, di ba? Sabi ni Peebles, nakaplano na yan. Yan, pag magaling ka mamuno, ganun ang ginagawa nila. Umiintra ka agad si Satanas para kikitil ng tao.
O, hindi sila magtatagumpay, maniwala kayo sa akin. Talk about the first couple, no? Una muna si President. Remember, I don't know them from, well, I knew them as senator siya, governor, etc. But very distant, no? And therefore, I knew only about them because of what I read in the papers. I got to know the President close-hand because of the cabinet meeting and because we had many conversations before he designated me as his national security advisor. You know, for your listeners, Malu, please, wag niyo pong minosin si President. The President reads and reads a lot. In one cabinet meeting, he was talking about blockchain technology and I look around the room, parang ilang piraso lang kami nakakaintindi ng sinasabi niya. No? Ako nga, ang tagal-tagal ko maluna ano binabasa ko dahil hindi ko siya naiintindihan. So, ang presidente po natin, binimenos niyo sa dahil sinasabi niyo wala siyang natapos. Hindi po. The President reads, no? Believe ako talaga sa energy ng President. Oh. Minsan, 4 na oras yung cabinet namin. Actually, kami kain ng mga merienda, etc. President hindi ko makain, no? Parang payat-payat na nga niya, parang nakasampay sa kanya yung kanyang, yung polo jack niya, no? And what else I discovered? Malumanay siya magsalita, di ba? Oh, he's a very decent person, no? He's a very decent person. And, meron akong, minsan after the cabinet meeting, I approached him. Ang sarap niyang kausapin, hindi ko pa nga siya nagalit sa cabinet na kung ako, meron na akong rason para magalit, alam mo naman yung aking very impatient. But the President is a very decent person. Sana po, let's help him now succeed, no? Tulungan po natin mag-succeed ang presidente natin. Huwag na lang kayong puro batikos. Oh, narinig nyo yun? Oh, siya na mismo, si Madam Dr. Clarita Carlos, dating gabinete niya as a national security. Oh, so, mabait talaga ang mga Marcos. Marami po ako nabasa. Kaya nga nagustuhan po natin sila at sinusuportahan hanggang ngayon mula sa aking ama at maraming Marcos loyalist. Tanging bukod lang silang may loyalist mula pang 1960s hanggang ngayon. 2025 na ngayon mga bes. So, nanggaling din sa mga veteranong mga mga tao at kilalang tao tulad ni Madam Clarita Carlos, no? Si Professor yan So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest update. Thank you for watching. See you again on my next upload video. Basta Marcos, the best at subok na yan sa pamumuno. Babu!